thousand stories of what they think you're like, but I've heard tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers only you can provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. And I'm loved by you. You are perfect in all of your ways. Perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. Magandang gabi po sa bawat isa. Nandito po tayo upang makapakinig ng salita ng Panginoon. Welcome sa ating online midweek service. At bago po tayo mag-umpisa ng ating gawain, umpisahan po natin ito sa panalangin. Let's close our eyes and bow our heads and let's pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panibagong araw na ibinigay niyo sa amin. Maraming salamat po, O Lord, dahil pinagtipon niyo po kami upang makapakinig ng inyong salita at Lord, gabayan niyo po ang bababa ng inyong mensahe, O Lord, ang inyong lingkod, O Lord. At Lord, sa mga bahay-bahay po na kung saan po nanonood ng ating mga online viewers, O Lord, bigyan niyo po sila ng strength, knowledge, and wisdom, O Lord, sa ibababang mensahe niyo po, O Lord. Maraming salamat po, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Muli, welcome po sa ating online midweek service ngayong Wednesday ng gabi. Ngayong gabi naman po ay pag-uusapan natin ang isang mahalagang paksa. Ang topic po natin para sa gabing ito ay Learn How God's Anger and Love Work Together. So madalas natin marinig na ang Diyos ay mapagmahal. Alam naman natin na love is a strong word, no? Mula umpisa at huli ng Biblia, makikita natin kung gaano naging mapagmahal ang ating Diyos sa sanlibutan. Isinakripisyo niya nga ang kanyang sarili, di ba, para sa ating lahat upang tubusin ang mga kasalanan ng bawat isa. Pero paano nga ba nauugnay ang kanyang galit at mapagmahal? Napakabagong pakinggan, ano? Nagagalit din pala ang Diyos. Marahil
Marami sa atin ang nagtataka kung paano siya nag-work or paano siya nag-make sense. Ngayon na may tatlo tayong punto na dapat natin tandaan on how God's love and anger work together. Ang una nating punto ay ang Diyos ay mapagmahal. Unang-una, tandaan natin na ang Diyos ay mapagmahal. Sa 1 John 4 verse 8, sinasabi na God is love. Lahat ng kanyang ginagawa ay bunga ng kanyang pag-ibig sa atin. Ang pagmamahal ng Diyos ay walang hanggan at ito ang pundasyon ng ating pananampalataya. Isipin natin ang kwento ng alibughang anak na matatagpuan sa Lucas 15 verse 11 to 32. Kahit na nagkamali at lumayo ang anak, tinanggap pa rin siya ng kanyang ama ng buong puso at pagmamahal. Ganito rin ang ating Ama sa langit. Grabe talaga yung pagmamahal ng ating Diyos, no? Kahit umabot sa punto na tinalikuran na natin siya, hindi tayo nagtiwala sa kanyang proseso. Kapag bumalik ka sa kanya, kapag nagtiwala ka ulit sa kanya, tatanggapin at tatanggapin kanya. Sobra ko yung naramdaman kasi para sa akin, hindi siya ganun kadali na bumalik sa Panginoon. Kasi ang daming struggle sa buhay, ang dami nating problemang dadaanan sa buhay to the point na kine-question na natin lahat, 'di ba? Pero once na sinurrender mo yan kay Lord, pinray mo yan kay Lord, nagtiwala ka sa kanyang plano. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Lahat ng yun, lahat ng prosesong dadaanan natin, magiging worth it yan sa dulo. Kasi nagtiwala tayo sa plano ng ating Panginoon sa ating buhay. Ngayon naman ay dadako tayo sa pangalawang punto. Ang Diyos ay may galit din. Ngunit ang Diyos ay may galit din. Sabi dito sa Romans 1 verse 18, sinasabi na the wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people. Ang Diyos, may galit yan at hindi tulad ng galit ng tao na madalas ay wala sa lugar. Ang kanyang galit ay makatarungan at laging nagmumula sa kanyang kabanalan. Ang nakikita kong example dito is yung mga taga Sodom at Gomorrah na matatagpuan natin sa Genesis 19. Dito pinakita ng Diyos ang kanyang galit dahil sa kasamaan ng mga tao doon. Pero bago niya puksain yung lugar, binigyan niya muna ng pagkakataon yung mga tao na magbago. Hindi ba't nagko-connect din yung God's anger and God's love? Na ultimo kahit galit ang ating Diyos sa mga taga Sodom at Gomorrah dahil sa kasamaan nila, binigyan niya muna ng pagkakataon na magbago bago niya puksain yung lugar. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Na ultimo, mag-betray tayo. Ultimo, talikuran natin yung Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon, ngunit bibigyan niya tayo ng pangalawang pagkakataon na magbago. Nakikita ko tong kwento na to na pwede natin siyang may apply sa sarili natin. Na kapag may galit tayo sa puso na namumuo, hindi naman natin pwedeng dalhin yan sa araw-araw na mumuhay tayo eh. Kapag galit tayo sa tao, 'di ba? Hindi naman natin pwedeng dalhin yung burden natin, yung galit natin hanggang sa pagtanda natin, 'di ba? Kailangan natin i-let go yan kasi kapag hindi natin yan ni-let go, hahayaan lang tayo na kainin yan ng emosyon natin. Na ang mangyayari dyan, lalo tayong magagalit sa tao, lalo nating hindi mapapatawad yung tao kasi meron ka pang galit na namumuo sa puso mo eh, di ba? Pero tingnan mo ang ating Panginoon. Kahit galit siya sa mga taga Sodom at Gomorrah dahil sa kasamaan nila. Dahil mahal niya ang mga tao, binigyan niya ng pagkakataon na magbago. So dapat tayo din nagawa niya, na ginawa ng ating Panginoon. Matuto tayong magbigay ng pagkakataon na magbago yung tao sa atin. Na magbago, na magkaroon ng second chance. Magkaroon ng pagkakataon na maayos yung problema na hindi na solusyonan. Hindi natin pwedeng dalhin yan hanggang sa ating pagtanda kasi kakainin lang tayo ng emosyon natin. Ngunit, nandyan ang Panginoon. Dapat natin isurrender ang lahat sa Kanya
makinig tayo sa mga salita niya, sa mga utos niya, at ipanalangin din natin palagi yung nararamdaman natin, yung emosyon natin na hindi tayo kainin nito na to the point na kung saan man tayo mapupunta. Sa maling landas ba? 'Di ba? Kailangan natin i-surrender lahat sa Panginoon talaga. Kasi lagi namang nandyan ang ating Panginoon, hindi tayo pababayaan, hindi tayo dadalhin sa maling landas, ngunit aayusin niya ang ating buhay, manalangin at magtiwala lang tayo sa Kanya. Ang ating pangatlong punto at ang ating huling punto ay ang pagkakaugnay ng galit at pagmamahal ng Diyos. Kung titignan natin, ang galit ng Diyos ay bahagi ng Kanyang pagmamahal. Bakit? Dahil ang Diyos ay banal at ayaw niya tayong manatili sa kasalanan na magdudulot ng kapahamakan sa atin. Ang Kanyang galit ay paraan para tayo ay tama at ibalik sa tamang landas. Sabi dito sa Hebrews 12 verse 6, "The Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son." Ang nakikita ko namang example dito ay parang isang magulang na nagmamahal sa kanyang anak, di ba? Kapag ang anak ay nagkamali, pinapagalitan yun ng magulang, pinapagalitan siya ng magulang, hindi dahil sa galit lang, kundi dahil gusto ng magulang na maitama ang anak at hindi na maulit ang pagkakamali. Ganito rin ang Diyos sa atin. Minsan kailangan din talaga natin magpakorek, di ba? Hindi sa minamaliit tayo, hindi sa minamaliit nila tayo, kundi hindi natin matututunan ng isang bagay kapag hindi tayo nagpatama. Kasi isipin natin na kung tama lahat ng ginagawa natin, marami maapektuhan, lalong-lalo na yung mga taong nakapaligid sa atin. Para sa akin, hindi masamang gawain yung disiplinahin yung anak ng magulang. Kasi ito yung paraan ng ating magulang na matuto tayo sa pagkakamali natin. Hindi tayo dapat nagagalit kapag dinidisiplina tayo ng mga magulang natin. Ngunit lagi natin tatandaan na mahal tayo ng ating mga magulang at gusto nila na magkaroon tayo ng disiplina sa sarili at alam nila kung ano yung ikabubuti para sa atin. Ganun rin ang Diyos sa lahat. Hindi niya tayo dadalhin sa tamang landas kung hindi tayo dumadaan sa pagsubok. 'Di ba nagkakamali rin tayo? 'Di ba nagkakamali rin ng mga desisyon natin? Kasi ayaw ng Diyos na diretsong daan lang ang tatahakin natin. Talagang maraming rocky roads, maraming struggles, maraming problema tayo na dadaanan bago tayo makarating sa magandang destinasyon ng buhay natin. Kasi hindi naman po pwede na sa isang iglap nga makukuha natin yung gusto natin. Kailangan natin paghirapan. Kasi kapag hindi natin pinaghirapan yung mga bagay, paano na lang tayo magkakaroon ng pagsubok sa buhay? Hindi laging pasarap na lang tayo, di ba? Hindi naman laging nakukuha natin yung gusto natin. Kasi once na gano'n ang mga nangyayari, maraming maapektuhan, maraming pagkakamali, marami rin pagsubok, at lalong-lalong hindi tayo dadalhin sa tamang landas patungo sa ating Panginoong Diyos. Dapat tayong manalangin, dapat tayong matuto sa pagkakamali natin, dapat tayong magpakorek din, no? Dapat tayong mag-accept din ng criticism sa mga taong nakapaligid sa atin na hindi po pwedeng puring-puri ka, no? Puring-puri ka pero pagtalikod, hindi na tama yung mga sinasabi nila. Kaya ayaw natin dumating sa puntong hindi na tayo yung bumabalik sa pagkakamali natin. Kailangan natin sumunod sa Panginoon sa mga pagsubok niya, sa mga dadaanan natin pagsubok para mapunta tayo sa tamang landas patungo sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, sa ating buhay, paano natin ito may a-apply o maisa sa buhay? Unang-una, kilalanin natin ang galit ng Diyos ay hindi para tayo may pahamak, bagkus para tayo ay matuto at magbago. Mahalagang maunawaan natin na ang disiplina ng Diyos ay isang pagpapakita ng kanyang pagmamahal.
Sabi dito sa Romans 5 verse 8, "But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us." Pangalawa, tanggapin natin ang kanyang disiplina ng may pagpapakumbaba. Sabi naman dito sa Proverbs 3 verse 11 to 12, "My son, do not despise the Lord's discipline, and do not resent His rebuke. Because the Lord disciplines those He loves, as a father the son He delights in." Kapag nadidisiplina tayo ng Diyos, ito ay tanda na tayo ay Kanyang minamahal at tinuturing na Kanyang anak. Huwag tayong magalit o magtampo, kundi magpasalamat dahil ang disiplina ay naglalayong itama tayo. Pangatlo, magsikap tayong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos, na ipapakita natin ang ating pagmamahal at paggalang sa Kanya. Sabi dito sa John 14 verse 15, "If you love me, keep my commands." Ang pagsunod sa Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan at kasiguraduhan sa ating buhay. Pang-apat, magpatawad tayo sa iba tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Sabi naman dito sa Ephesians 4 verse 32, "Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you." Kung nais natin na maranasan ang tunay na kapayapaan, kailangan natin palayain ang ating puso mula sa galit at sama ng loob. Ang pagpapatawad ay isang paraan upang mapanatili ang ating relasyon sa Diyos at sa kapwa. Panglima, ibahagi natin ang katotohanan tungkol sa pag-ibig at galit ng Diyos sa iba. Mahalaga na maunawaan ng lahat ang buong aspeto ng katangian ng Diyos. Hindi dahil lamang siya ay mapagmahal, kundi makatarungan din. Ang pagkilala sa buong katangian ng Diyos ay nagdudulot ng mas malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Ibahagi natin ang mensaheng ito sa ating mga pamilya, kaibigan, o sino mang ating mga kakilala na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. At ang mapanghuli, maglaan tayo ng oras sa panalangin at pag-aaral ng Biblia. Sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa ating Diyos, maunawaan natin ang Kanyang kalooban at magabayan tayo sa tamang landas. Sabi sa 2 Timothy 3 verse 16 to 17, "All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work." Sa bawat araw, sikapin natin na maging mas malapit sa Diyos, na nagtitiwala sa Kanyang pagmamahal at tumatanggap sa Kanyang disiplina ng may bukas na puso. Magpakumbaba tayo, magpatawad, at maging ilaw sa iba na nagbabahagi ng mabuting salita ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Para sa ating conclusion, sa huli, ang Diyos ay mapagmahal at makatarungan. Ang Kanyang galit ay nagpapakita ng Kanyang pagmamalasakit sa atin. Nagapin natin ang Kanyang pagmamahal at disiplina ng may bukas na puso. Muli, maraming salamat po sa pakikinig at naway magpatuloy tayo sa paglago sa ating pananampalataya. Tayo naman po ay manalangin upang sa pagtatapos ng ating gawain. Let's close our eyes and bow our heads and let's pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa successful na gawain ngayong online midweek service, O Lord. Naway marami pong natutunan ng bawat isa sa inyong mensahe, O Lord. Maraming salamat po sa inyong salita na nagtuturo sa amin ng inyong galit at pagmamahal. Tulungan niyo po kami na tanggapin ang inyong disiplina at lumago sa aming pananampalataya. Gabayan niyo po ang bawat isa sa araw-araw at naway magliwanag kami sa iba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Jesus. Amen. Kay mabuti matagal man, hanggat ako ay nabubuhay.
sa aking Ama at ako'y